Hello! Itong video na ito ay nire-record natin ngayong ika-5 ng Enero, taong 2025. Kaya Happy New Year sa ating lahat. At ngayon ay araw ng Linggo at Happy Sunday na rin. Muli po, babalik na naman tayo sa original concept ng ating YouTube channel na ito. Ito yung magbabahagi ng kaunting kaalaman tungkol sa mga desisyon ng ating Korte Suprema. Muli po, hindi tayo nagbibigay ng ating legal opinion sa vlog na ito at hindi rin tayo nagbibigay ng komentaryo sa mga pangyayari o mga issues, anumang klaseng issue, political, legal issue na nangyayari sa ating lipunan, kundi magbabahagi lang tayo ng mga desisyon na ginawa ng ating Korte Suprema tungkol sa mga kasong dinidesisyonan nito na may kaugnayan or may connection or relevance sa mga pangyayari sa ating bansa. So, alam naman natin na maraming yung mga desisyon ng ating Supreme Court ay available naman sa public. Kahit sino pwedeng magbasa nito. Pero, hindi rin naman digid sa ating kalaman na marami sa ating mga kababayan, lalo na yung mga hindi abogado na bihira o iilan lang siguro ang nagbabasa ng mga desisyon ng ating Supreme Court. Kaya ang pakay po natin dito ay ilalapit natin sa ating mga kababayan, lalo na sa mga hindi abogado, ang mga desisyon na ginagawa ng ating mga mahuhusay na mga maestrado ng ating Korte Suprema para mailapit sa kanila at makapagbahagi sa kanila ng kaunting kaalaman tungkol sa mga batas na ine-interpret ng ating Korte Suprema at yung ano ang sinasabi ng mga Korte Suprema sa mga kasong dinidesisyonan nito na may kinalaman or may koneksyon or may relevance sa mga pangyayaring nagaganap sa ating bansa. So ngayong dito sa episode na ito or sa vlog na ito ngayon, tatalakayin natin ang isang election case. So medyo napapanahon itong pag-uusapan natin ngayon kasi alam naman natin na election season na. Marami ng mga lumalabas na mga ad, kung napapansin niyo sa mga telebisyon, tungkol sa mga kandidatong tumatakbo sa mga national positions tulad ng senador. At marahil sa mga lugar ninyo, kung saan man kayo, sa probinsya, nakikita niyo na rin yung mga streamers, mga banners o mga tarpaulins. At maaaring sa mga naririnig nyo na rin siguro sa mga advertisement sa radio or nakikita nyo sa TV or maging sa internet, ang mga advertisement ng mga local candidates na tumatakbo rin sa mga local positions ng ating bansa. So, ang pag-uusapan natin ngayon ay isang kaso ito ay isang election case na didesisyonan ng ating Korte Suprema. Okay? So, ang kasong ito, nilalabas ng Korte Suprema ang kanyang desisyon sa kasong ito noong October 22, 2024 lang. At ang nagsulat ng desisyon ng ating Korte Suprema ay si Justice Alfredo Benjamin Is Kagiwa. Si Justice Kagiwa po ay nagumpisang nanungkulan bilang Associate Justice ng ating Korte Suprema noong January 22, 2016. Bago po siya naging na-appoint bilang Associate Justice ng ating Supreme Court, siya din ay nagiging Secretary ng Department of Justice at nagiging Presidential Legal Counsel din, Chief Presidential Legal Counsel noong panahon ng administrasyon ni President Noynoy Aquino, Pinoy. So itong kasong ito, tungkol ito sa tatlong kandidato na may nag-file ng disqualification case laban sa kanila. Ang mga kandidatong ito ay tumatakbong governor sa kanilang probinsya. Yung isa naman, yung asawa naman niyang babae ay tumatakbong mayor at saka isang konsihal. So yun ang mga tinatakbuhan nilang kandidato. Pero itong tumatakbong governor, siya ay mayor, kasalukuyang mayor sa lugar nila. Kakandidato siya ngayong bilang governor. Tapos yung asawa naman nila na tatakbong mayor ay walang posisyon sa panahong ito.
Tapos, yung isa namang kinakasuhan ay kasalukuyan namang konsihal doon sa lugar. Sangguniang member ng sangguniang bayan or municipal councilor or city councilor. So, yun ang mga posisyon nila. Nung ito ay nangyari, tumatakbo sila noong 2022 national and local elections. So, bago lang ito nangyayari. So, sila, mayroong nag-file ng disqualification case laban sa kanila doon sa COMELEC. Ang pinafailan sila ng paglabag ng Section 68A ng Omnibus Election Code at paglabag din ng Section 261V ng Omnibus Election Code. Yung Section 68A ng Omnibus Election Code, ito yung tungkol sa vote buying. So, pinailan sila ng disqualification case dahil nga sa aligasyon ng vote buying. At ito namang paglabag sa Section 261V ng Omnibus Election Code, ito yung prohibition sa batas, prohibition sa ating Omnibus Election Code na bawal ang isang local government na gumamit ng pundo ng gobyerno, gamitin ang pundo ng gobyerno sa loob ng 45 days sa panahon ng bago yung isang election, na gamitin yung pundo ng gobyerno para magbigay ng mga social activities funds katulad ng mga ginagawa dati, yung mga magbibigay ng mga ayuda para sa mga tricycle, magbibigay ng ayuda para sa mga farmers. Yon, yung mga social funds, mag-release ng social funds sa panahon ng election period within 45 days. So, ito yung kinaso sa kanilang tatlo. So, base doon sa aligasyon nila, sila ay kinasuhan ng vote buying at paglabag nga ng Section 261V ng Omnibus Election Code dahil itong tumatakbong gobernador na kasakalukuyang mayor sa bayan nila, noong March na, within the prohibition period niya, pinapayagan niya na mag-release ng fund, i-release yung fund para ipamamahagi ng mga tulong para sa mga tricycle driver at para sa mga senior citizens. Tapos, yung asawa naman niya na tumatakbong mayor ay kasama doon sa pamimigay ng mga funds na yon, tulong para sa mga tricycle driver at sa mga senior citizens. At yung isa namang kinasuhan ng kasalukuyang konsihal at tumatakbo ring konsihal, ang naging papel naman nun ay siya yung nag-post doon sa Facebook account niya, pinupost niya, inimbitahan niya yung mga leader ng tricycle driver na umattend dito sa activity na to na gagawin nung panahon na yon at sa lugar na yon para mamahagi sila nung fund ng tulong na tig 2,000 para sa mga tricycle drivers at iba naman yung invitation para sa mga senior citizens. So, itong activity nito ay isinagawa sa panahon ng election period na, within the 45 prohibition period na, 45-day prohibition period niya, kasi ginawa nila ito ng mga March na March 22. So, yun yung allegation laban sa kanila. Pero, ang sabi nila, ang sagot naman nila doon sa allegation nila na hindi ito vote buying yung nangyari sa kanila. Dahil, hindi naman nila pera yung pinamimigay. Iyon ang ipinamigay nila ay pera ng bayan. Pera ng lungsod yon na ibinahagi nila sa mga tricycle driver, ginawang pangtulong sa mga tricycle driver at sa mga senior citizens. At itong pamimigay nila, maliban sa hindi naman nila pera yon, hindi nila personal na pera yung pinamimigay, ay hindi rin yun ginagawa nila, hindi rin yun nila pinamimigay para impluwensyahan yung mga butante doon sa lugar nila na bumoto sa kanila para So, yun yung concept kasi ng vote buying. Tapos, ang sabi nila, tapos itong pundo na to na pinamimigay nila, continuation lang ito nung program noong panahon noong 2021 pa, year 2021 pa. Kasi, kung matatandaan ninyo, nung panahon ng pandemic, namimigay ng mga ayuda, di ba?
So, itong pondo na pinamimigay nila doong year 2022 sa mga tricycle drivers at sa mga senior citizens, ito yung mga panahon na ito yung mga panahon na tinuloy lang nila yung program na yon. At saka yung pondo na yon, naisama na yon sa budget. Mayroon ng kasama na yon sa program of expenditure ng bayan nila noong pang 2021. Kasi 2021 pa nga yung budget na yon, tinuloy lang nila noong March 2022, pero unfortunately, tumaon na sa prohibition period. At saka sabi nila, itong pagbibigay ng pondo na ito ay may nagpapaalam sila, pinire-report nila ito sa COA, alam ng COA itong pamimigay nilang pondo. So yun yung depensa nila kung bakit nila masasabi. Tapos dagdag pa, sinabi din ng nung tumatakbong mayor na asawa nung tumatakbong gobernador na kasalukuyang mayor. Ang isa naman sa mga depensa niya, sabi niya na hindi naman ako masasabing vote buying dahil iyon nga, hindi naman pera namin yon, hindi ko personal na pera yon. At wala naman akong kinalaman doon sa pag-release ng pondo na yan. Kasi wala naman akong kasalukuyang posisyon. Wala naman akong kinalaman sa pag-approve ng pondo na yan kung sakasakaling meron man. Ang ginagawa ko lang, nandoon lang ako. Pero wala naman akong ginagawa. So, yun yung mga depensa na ginagawa nila. Tapos, ang nangyari, habang nililitis yung kaso nila doon sa COMELEC, nagtuloy-tuloy yung eleksyon at nanalo itong tatlo. Nanalo yung mayor na tumatakbong gobernador, nanalo naman yung asawa niya na tumatakbong mayor, at nanalo din yung konsihal. So, nanalo silang tatlo. Ang nangyari ngayon, nung naglabas na ng desisyon ang COMELEC doon sa kaso nila, ang sabi ng COMELEC, dinisqualify ng COMELEC itong tatlo. Ang sabi ng COMELEC na doon sa konsihal at doon sa mayor na tumatakbong gobernador, na nanalo ng gobernador, ang sabi nila, hindi sila guilty ng vote buying dahil kinatigan nga ng COMELEC yung argument nila na yung pera na pinamimigay nila ay hindi naman nila pera yon. Pera ng lungsod yon. At yung pera naman at isa pa, wala naman doon yung element na pinamimigay nga nila yon para ma-impluwensyahan yung mga botante. Ganun ang elements kasi ng vote buying na namigay ka ng personal na pera mo at so malinaw yon na hindi nila pera yon. Kaya ang sabi ng COMELEC na hindi sila guilty ng vote buying, pero disqualified pa rin sila kasi nga ang violation nila, violate nila yung section 261V ng Omnibus Election Code. Ito yung pinapayagan nilang i-release yung pera para ipamimigay para sa social amelioration program o yung mga pangtulong, pangtawid pamilya sa panahon ng prohibition period. Doon sila guilty. Kaya sabi ng COMELEC na doon sila guilty. Kaya disqualified pa rin sila. So, na-disqualified sila. Kaya ang ginagawa ng yung ibang mga kandidato na sumunod sa kanila, yung nanalong gobernador ay yung isang kandidato na tumatakbo rin gobernador, nung pumapangalawa siya, nag-intervene siya sa kaso na ito ngayon kasi dahil disqualified na yung nanalong gobernador, sabi niya na siya dapat ang paupuin na gobernador kasi siya yung pumapangalawa na may pinakamataas na boto. Ganon din yung tumatakbong vice mayor na kumalaban naman doon sa asawa ni gobernador, no nanalong gobernador, na siya din yung pumapangalawang may pinakamataas na boto. Kaya sabi niya, dapat siya rin ang iupo na magiging mayor kapalit nung nanalong mayor na na-disqualified ng COMELEC. So, nag-intervene sila doon sa kaso na yun. So, ang sabi nga ng COMELEC kaya na-disqualified yung mayor na tumakbong gobernador at na-disqualified din yung konsehal dahil nga
pumapayag dahil nga doon guilty sila doon sa pag-allow na mag-release ng fund sa panahon ng prohibition period. At sabi ng batas, ang sabi ng COMELEC, sabi sa Omnibus Election Code, wala namang exemption yan. Hindi naman sinasabi ng batas na dahil matagal nang nirelease yung fund na yon, matagal na nilang ginagawa yon, programa na yon, tinutuloy lang nila. Walang exemption noon. Hindi sinasabi ng batas na pwedeng gagawin yon. Basta ang sinabi ng batas na pag nag-release ka ng fund, whether continuation na yan program na yan o hindi, basta ni-release mo within the prohibition period, guilty ka pa rin nun. So, kaya sila disqualified. Doon naman pagdating doon sa mayor, asawa ng tumakbong gobernador na nanalong mayor, sabi ng COMELEC, hindi siya masabing guilty doon kasi hindi naman siya public official at wala naman siyang kilalaman doon sa pag-release ng fund doon. Nandoon lang siya. So, ang guilty lang, pero na-disqualify pa rin siya dahil guilty siya ng vote buying kasi sabi ng COMELEC, nandoon siya. Nandoon siya nung ipinamahagi yung pundo na yon, nakasuot pa siya ng t-shirt ng kanyang kandidatura, nandoon yung mga streamers na nakalagay doon tungkol sa kanyang pagiging kandidato bilang mayor, nagsuot pa siya ng sombrero na may nakalagay na mayor, tapos may mga taong nagpapasalamat sa kanya. Sa kanya mismo nagpapasalamat. Ang sabi ng COMELEC, kung hindi ikaw ang namigay ng pera na yon, bakit sila sa iyo magpapasalamat? Kasi normal naman sa mga taong magpapasalamat doon sa kung sinong nagbigay sa kanila. So, sabi ng COMELEC, inassume ng COMELEC na namimigay siya nung panahon na yon dahil bakit nag-text yung mga tao sa kanya na nagpapasalamat sa kanya doon sa mga pinamimigay na pera. Kaya ang sabi ng COMELEC, although hindi siya guilty doon sa Section 261V ng Omnibus Election Code, dahil hindi siya official, wala siyang kinalaman sa pag-release ng pundo na yon, pero guilty siya ng vote buying, sabi ng Supreme Court. So dahil sa nangyari doon, sa na-disqualified sila, ang ginawa ng tatlong ito, inapila nila sa Supreme Court yung kanilang kaso. Inakyat nila sa Supreme Court. So pagdating sa ating Korte Suprema, ang sabi ng ating Supreme Court sa kasong ito, sabi ng Supreme Court na tama yung ginagawa ng COMELEC na i-disqualify yung nanalong gobernador at saka yung konsihal dahil guilty sila ng violation ng Section 261V ng Omnibus Election Code. At hindi sila guilty, tama din yung sinabi ng COMELEC na hindi sila maaaring maging guilty ng vote buying. Dahil, sabi ng ating Korte Suprema, na hindi nga sila maaaring magiging guilty ng vote buying dahil unang-una, yung pundo na pinamimigay, hindi naman personal na pera nila yon, pera ng bayan yon, pera ng galing sa lungsod yon na pinamimigay nila. At ang pamimigay nun, ang purpose ng pamimigay nun, binibigyan nila yung mga tricycle driver, yung mga senior citizens dahil nga sila yung qualified beneficiaries nung pundo na yon dahil naka-program na yon dati pa na sila yung napili na tatanggap noon. So binibigyan yung pundo na yon, binibigay nila doon sa mga tricycle driver hindi dahil sa gusto nilang impluwensyahan na butuhan sila, kundi dahil sila yung qualified beneficiaries doon dahil sa kanila nakalaan yung pundo na yon. So sabi ng Supreme Court, kaya hindi maaaring magiging vote buying yon. Pero hindi pa rin sila lusot. Tama pa rin ang COMELEC na i-disqualify sila dahil sa violation ng Section 261V ng Omnibus Election Code. Kasi ang sabi ng ating Korte Suprema na sila yung pinagbabawal ng COMELEC, pinagbabawal ng batas natin yung pag-release ng pundo within the prohibition period. At sabi din nato sa Korte Suprema, kumatig siya sa findings ng COMELEC na walang exemption or walang hindi nakaspecify sa batas na kahit continuing pa yan na programa o hindi, basta nag-release ka ng pundo within the prohibition period, violation na yon. So, maliban doon, sabi ng Korte Suprema, kasi sinabi din nung tumakbong gobernador na
wala naman siyang ah, participation doon sa pag-release ng pundo. Kasi nakalaan na nga yun. Pero sabi ng Supreme Court na ang ebidensya nagpapakita na siya yung nag-approve na i-release yung pundo na yon doon sa parte na yon. Tapos sabi naman ang isa naman sa sabi nung konsihal na hindi siya maaring guilty doon kasi wala siyang kinalaman sa pag-release ng pundo na yon. Hindi naman siya mayor, hindi naman siya ang nag-approve doon sa pag-release ng pundo na yon. Pero ang sabi kasi ng Supreme Court, doon sa batas, hindi lang sinasabi doon na prohibited ang pag-release ng pundo na pamimigay ng pundo ng gobyerno para sa mga social fund, mga social activities sa panahon ng election, during the election period. Tapos, kung meron mang pamimigay na ngayon at inaprubahan, halimbawa, namimigay ng pundo. Ang exemption kasi doon, kung mamimigay ka ng pundo at continuation, pwede kang mag-apply ng exemption sa COMELEC. Ngayon, kung maaprubahan ng COMELEC na i-apply yung exemption para ituloy yung pamimigay, pwede yon. Yun yung isa sa mga paraan para hindi ka maging guilty yun. Magpaalam ka sa COMELEC na ituloy mo yung pamimigay ng pundo na nakaprogram na noong 2021 pa. Pag pinayagan ng COMELEC, pwede yon na gagawin. Pero pag wala kayong approval galing sa COMELEC, bawal yon. Yun ang sabi ng ating Korte Suprema. Tapos, sa pamimigay ng pundo na yon, kahit sino, lahat ng mga kandidato, lahat ng mga asawa ng kandidato, ay bawal na sumali sa ganung activities. Either ang kanilang participation ay direct or indirect. So, direct participation, ibig sabihin sila mismo ang namimigay ng pera. Indirect participation, maaring hindi ka mismo ang namimigay ng pera, pero mayroon kang ginagawa na nakakatulong para ma-distribute yung pundo na yon. So, ang sabi ng Supreme Court, ang sabi ng konsihal pala, sabi na, wala akong participation dyan, nangdoon lang ako doon sa pamimigay ng pera, pero hindi naman ako ang namigay mismo. At wala akong kinalaman doon sa pag-release ng pera na yan. Wala akong kinalaman sa pag-approve ng pera na yan dahil isa lang akong konsihal. Pero ang sabi ng Supreme Court, tama nga na wala kang direct participation dahil hindi naman ikaw ang nagbigay ng pera mismo at hindi naman ikaw ang nag-approve para sa pag-release ng pundo no pinamigay ng pera doon sa mga tricycle drivers at senior citizens. Pero meron kang indirect participation, sabi ng Supreme Court. Bakit? Dahil ikaw yung nag-imbita, ikaw yung nag-post sa Facebook at ikaw yung nag-imbita doon sa mga leader ng tricycle drivers sa TUDA doon sa lugar ninyo at sa mga senior citizens na umattend doon sa activity na yon dahil doon nga mamimigay ng pera at nandoon ka nga nung namimigay yon. So, mayroon kang indirect participation kaya guilty ka pa rin doon. So, yun yung nagiging finding ng ating Supreme Court. Okay? So, interesting ito, ano? So, yun pala, hindi sila maaaring maging guilty ng vote buying dahil, yun nga, dahil hindi naman nila pera yon at yung pamimigay nila ng pundo na yon ay ibinibigay yun hindi dahil maka-impluwensya ng boto, dahil binibigay nila yun kasi sila talaga, yung binibigyan nilang mga tricycle drivers at senior citizens, sila talaga ang intended beneficiary ng pundo na yon. So, hindi yun vote buying. Pero, guilty sila doon sa pag-release ng pundo sa panahon ng election period. Paggamit ng pundo ng gobyerno o ng lungsod sa panahon ng election period dahil nga meron silang participation doon. Kasi yung yung mayor na tumatakbong gobernador, siya yung nag-approve sa pag-release ng pundo. Pero yung konsihal naman, kahit wala siyang kinalaman sa pag-release ng pundo, pero mayroon siyang indirect participation dahil siya yung nag-imbita ng mga tricycle drivers, leaders ng tricycle drivers at saka senior citizens na umattend doon sa activities. So, pagdating naman doon sa asawa ng nanalong gobernador, na nanalo ring mayor, ang sabi ng Supreme Court, mali yung COMELEC na ginawa siyang guilty ng vote buying. Kasi sabi ng ating Supreme Court, hindi siya masasabing vote buying dahil unang-una, hindi naman siya
Hindi naman yun nga, hindi naman niya pera yun. Wala namang ebidensya na nagpapakita na pera niya, galing sa personal na pera niya, yung pinamimigay doon. Kasi well-established naman na yung pera nga na pinamimigay nila, pundo ng pera ng lungsod yun. At pangalawa, yun nga, yung pinamimigyan nila, malinaw naman na hindi nga yun para mag-impluwensya ng buto dahil yung pinamimigyan ng pundo na yun ay yung intended beneficiary din ng pundo na yun. So, sabi ng Supreme Court na mali yung ina-assume lang ng COMELEC na dahil nga nagpapasalamat yung mga tao sa kanya, na may text messages na nagpapasalamat yung mga tao sa kanya, ina-assume na siya nga yung namimigay nga siya ng pera dahil bakit magpapasalamat naman sa kanila yung mga sa kanya yung mga tao kung hindi siya namimigay. Sabi ng Supreme Court, mali naman yon kasi hindi mo naman pwedeng i-presume lang yon kasi marami namang dahilan kung bakit magpapasalamat ang tao sa kanya. Dahil nga nandoon siya, dahil siguro sa mayor naman yung asawa niya, kasama rin siya sa pinapasalamatan. Pero ang sabi ng Supreme Court, guilty pa rin siya doon sa parehong batas kung saan na guilty yung kanyang asawa at yung konsehal. Parehong section, yun yung section 261V ng Omnibus Election Code. Dahil nga, asawa siya at meron din siyang indirect participation doon. Kasi asawa siya ng konsehal, kandidato siya, tapos prohibited na sumali yung mga kandidato at konsehal doon. At nandoon siya, meron siyang indirect participation doon dahil nakalagay yung pangalan niya, nakalagay yung streamers niya, at nagpapasalamat yung mga tao sa kanya. Ibig sabihin, mayroon siyang indirect participation doon sa pamumugbog ng pera. Kaya, guilty pa rin siya doon sa Section 261V ng Omnibus Election Code. So, yun ang sabi ng ating Korte Suprema. Ngayon, pagdating naman doon sa motion for intervention, interesting itong sinabi ng ating Korte Suprema. Dahil ang sabi ng ating Supreme Court doon sa pumapangalawang nakakuha ng second highest vote sa kandidaturang pagka-gobernador, nag-intervene siya, sabi niya na dapat siya ang i-appoint na gobernador kasi siya yung pangalawa sa may pinaka-highest vote kasi na-disqualify yung nanalong gobernador. Kasi ang nangyari noon, ang in-appoint na magiging papalit sa nanalong gobernador dahil na-disqualify siya is yung nanalong vice governor. So siya yung nagiging governor na ngayon. So sabi nung nag-intervene na hindi dapat, ako dapat kasi ako ang pumapangalawa na may highest vote at dahil na-disqualify yung tumatakbong governor, sabi ng Supreme Court, ako dapat. Pero ang sabi nung nag-intervene na ako dapat at hindi yung nanalong vice governor. Pero ang sabi ng Supreme Court, unang-una, tinalakay ng Supreme Court na unang-una yung kanyang intervention. Sabi ng Supreme Court, hindi na dapat i-entertain, hindi na ini-entertain yung Supreme Court yung intervention yung may pangalawang may highest vote na governor. Dahil unang-una, yung motion for intervention niya, pinail niya nung nasa Supreme Court na yung kaso. Ang sabi ng Supreme Court, base sa rules of court at base din sa rules ng COMELEC, kung mag-motion for intervention ka, dapat i-file mo yon sa panahon na nililitis pa lang yung kaso sa COMELEC. Dahil para yung motion for intervention mo, makapagpresenta ka ng ebidensya mo at mabigyan din ng pagkakataon yung ibang parte ng kaso na sagutin yung allegation mo doon. Kaya hindi dapat mo i-file mo yun nung tapos nang magdesisyon yung COMELEC sa kaso at naka-apila na sa Supreme Court. Kumbaga wala na sa timing yung kanyang intervention, sabi ng ating Korte Suprema. Kaya hindi na in-entertain, dinismiss na ng Supreme Court. Pero maliban doon, kahit na hindi na in-entertain ng Supreme Court yung kanyang intervention, pinapaliwanag pa rin ng Supreme Court yung kailan ba dapat pumalit ang isang
nanalong second highest vote at kailan dapat pumalit ang vice mayor or ang nanalong vice governor. So, sabi ng Supreme Court na kapag ang kaso, kapag na-disqualify ang isang vice governor at kapag ang nanalong governor ay na-disqualified at siya ay umpisa ng manungkulan bilang governor, ang mangyayari nun, i-declare lang na mayroong vacancy, ang office of the governor dahil na-deklara nga, kaya ang mangyayari nun, ang susunod, yung natural succession, ang vice governor ang papalit at hindi yung second na nakakuha ng pinakamataas na boto. So, sabi ng gobernador, tama yon na yung vice governor, nanalong vice governor ang papalit doon sa na-disqualified na governor. Hindi yung second highest voter dahil nagkaroon lang ng vacancy yung office of the governor dahil nga na-disqualify siya, kaya ang mangyayari nun, ang papalit ang vice governor, hindi yung second highest voter na tumatakbong governor. Maliban na lang kung halimbawa misrepresentation yung nangyari. Kasi sa misrepresentation, sabi ng ating Korte Suprema, sa misrepresentation, ang mangyayari doon, cancellation of your COC, Certificate of Candidacy. Ibig sabihin, hindi ka qualified na kumandidato. So as if, hindi ka tumakbong, kasi dahil kinansila mong Certificate of Candidacy mo, as if hindi ka kumandidato, kaya yung boto na napupunta sa iyo ay hindi dapat i-count yon. Kaya ang susunod, ang iuupo ay yung second highest na nakakuha ng boto at hindi yung vice governor. Dahil nga, babalik yon sa panahon nung, babalik yon sa pagkandidacy, sa time ng candidacy. Dahil na cancela yung certificate of candidacy mo, ibig sabihin, para kang hindi tumakbo, kaya ang iupo yung second highest vote. So, ganun pala yon ang mangyayari. So, kapag disqualified at naumpisa ng nanungkulan yung nanalong gobernador tapos na-disqualify siya, ang papalit sa kanya yung vice governor, hindi yung second highest voter. Pero, kung misrepresentation yung kaso niya at ang nangyari, misrepresentation dahil hindi tama o may mga mali o may mga pagsisinungaling na ginawa niya sa kanyang certificate of candidacy at kinansila yun ng COMELEC, ang mangyari doon, para na siyang hindi tumakbo ng pagka-governor. Kaya kung ma-disqualify siya, ang mangyayari, hindi yung vice governor ang papalit, kundi yung second highest voter na governor. So, ganito din sana ang mangyayari dito sa kay Mayora, yung nanalong mayor, yung asawa ni governor, nanalong mayor na disqualified din. Pero, kasi nag-intervene din dito yung nanalong vice mayor Nanalong vice mayor, nag-intervene din siya. Dahil sabi niya, dapat ako ang uupong mayor dahil na-disqualified at hindi yung second highest voter na tumatakbong mayor. Pero ang sabi ng Supreme Court, na dapat ganito rin sana ang mangyayari. Pero, hindi kaya ng konsensya namin na iuupo yung vice mayor ipapalit bilang mayor dahil lumalabas doon kasi sa petition, doon sa disqualification case, isa siya yung nanalong vice mayor na nag-intervene dahil gusto niya siya yung upong mayor ngayon dahil na-disqualify yung mayor. Sinabi ng Supreme Court na lumalabas kasi doon sa aligasyon na isa ka doon sa nag-participate doon sa pag-disburse ng mga funds. Isa ka doon. So, maaaring guilty ka rin doon sa gawain na yon, yung prohibition ng pag-release ng pondo ng lungsod sa panahon ng eleksyon. Dahil nandoon ka rin maaaring mayroon kang participation, direct or indirect participation. So, sabi ng Supreme Court, hindi namin kaya in good conscience na bibigyan yung mga tao sa lungsod ninyo ng isang leader na maaaring disqualified, hindi rin qualified dahil maaaring may chance din na ma-disqualify siya. So, kaya ang ginawa ng Supreme Court, hindi niya pinaupo yung vice mayor na mayor. Kundi, ang ginawa ng Supreme Court, ang pinakamainam na gagawin nito, ibabalik yung kaso natin sa COMELEC para imbestigahan ng COMELEC kung gaano ba katotoo na itong vice mayor na to ay isa rin doon sa mga nag-attend doon. At kung mapatunayan na isa siya sa nag-attend doon at meron siyang participation, direct or indirect, sa pag-release ng pondo na yon,
dapat i-disqualify din siya. Kaya yung inappoint ng Comelec na mayor na yung second highest bidder, siya nang matutuloy na mag-mayor. So, yun po ang interesting case na dinesisyonan ng ating Supreme Court tungkol sa isang election case. So, sana po nakapagbahagi kami sa inyo ng konting kalaman at meron kayong natutunan ng kahit kaunti sa tinatalakay natin ngayong desisyon ng ating Korte Suprema. At kung sakaling nagustuhan nyo, interesado kayo sa ganitong mga vlog, pwede kayong mag-subscribe at i-hit lang ang notification bell sa ating YouTube channel para patuloy kayong makatanggap ng mga bagong videos na i-upload natin sa YouTube channel na ito. Maraming salamat!